Samantala, may panibagong diplomatic protest na ihahain ng Pilipinas laban sa China kaugnay sa pinakabagong pambobomba ng water cannon nito sa mga barko ng bansa. Malinaw raw kasi na nilabag ng China ang international law. Bukod rito, lubhang mapanganib din ang ginawa nitong live fire exercises kung saan dineploy nila ang People's Liberation Army Navy Warship 525. May report si Alvin Pelobelio. Nakatagdang maghain ng diplomatikong protesta ang Pilipinas laban sa China sa pambobomba ng water cannon dahilan ng pagkasira ng barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at pagka-injured ng isang personnel. Ayon sa Department of Foreign Affairs, maghain sila ng note verbal sa China kaugnay sa insidente. Huli naghain ng diplomatikong protesta ang Manila laban sa Beijing noong nakarang linggo kaugnay sa plano ng China na magtayo ng nature reserve sa bahagi ng Scarborough Shoal. Marinding kinundina ng National Maritime Council ang water cannon attacks ng China Coast Guard at ng Chinese Maritime Militia vessel sa barko ng BFAR. Git ng NMC, lehitimo at naaayon sa batas ang humanitarian routine ng BFAR nang mangyari ang insidente. Nagpahayag din ng pagkondena ang NMC sa live fire exercises na inanunsyo ng People's Liberation Army Navy Warship 525 sa bahagi ng Bajo de Masinloc. Kaparehong araw na mangyari ang pambobomba ng China sa barko ng BFAR. Ayon sa NMC, nagdulot ng panganib sa mga barko ng Pilipinas ang mapanukso at delikadong hakbang ng China. Malinaw na nilabag daw ng Beijing ang 1982 UN Convention on the Laws of the Sea o UNCLOS 2016 Arbitral Award at sa ligtas na pamantayan ng International Maritime ang ginawa ng China. Nanawagan naman ang gobyerno ng Pilipinas at China na itigil na ang kanilang illegal na aktibidad sa West Philippine Sea at makiisa sa diplomasya, dialogo at konstruktibong pamamaraan ng pagresolba sa sigalot. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobelio sumasaludo sa bawat Pilipino.